Juan Kabanata 3, malalim detalyadong paliwanag. Ang kabanatang ito ang puso ng Ebanghelyo ni Juan. Dito malinaw na ipinapaliwanag ang daan tungo sa kaligtasan at kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Nahahati ito sa dalawang bahagi. 1. Pakikipag-usap ni Jesus kay Nicodemo, aral tungkol sa bagong buhay at kaharian ng Diyos. 2. Patotoo ni Juan Bautista tungkol kay Jesus, pagpapatunay na si Jesus ang anak ng Diyos at tagapagligtas. Bahagi 1, Jesus kay Nicodemo, yenis daan tungod ay bagong buhay, talata 1:21. Konteksto, sino si Nicodemo? Siya ay pariseo at pinuno ng mga Judyo, iginagalang, mayaman, edukado, at sumusunod ng mahigpit sa batas ng Diyos. Noong panahong iyon, naniniwala ang mga Judyo na dahil sila ay inapo ni Abraham, otomatiko na silang papasok sa kaharian ng Diyos. Pumunta siya gabi, maaaring dahil natatakot sa ibang pinuno, o dahil gusto niyang makipag-usap ng pribado. May malalim na kahulugan din ito, siya ay nasa espiritual na kadiliman at naghahanap ng liwanag. Talata 1:2. May isang pariseo na nagngangalang Nicodemo, pinuno ng mga Judyo. Pumunta siya kay Jesus ng gabi at sinabi, "Guro, alam po namin kayo ay guro na galing sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang inyong ginagawa kung hindi kasama niya ang Diyos." Kinikilala niya si Jesus bilang guro mula sa Diyos, ngunit kulang pa ang kanyang pagkaunawa. Nakikita niya ang himala, pero hindi pa niya nakikita kung sino talaga si Jesus, ang mismong Diyos na nagkatawang tao. Talata 3. Sumagot si Jesus, "Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ang sinumang hindi ipanganak na muli ay hindi makakakita ng kaharian ng Diyos." Salitang Griego, ang salitang di muli ay anothen, ibig sabihin ay muli iehi, mula sa itaas mula sa Diyos. Malinaw na paliwanag, hindi sapat ang pagiging mabuting tao, mayaman, o inapo ng mabubuting tao. Kailangan mo ng bagong simula mula sa Diyos, pagbabago ng puso at diwa, hindi lang pagbabago ng ugali. Talata 4:8. Sinabi ni Nicodemo, paanong maipanganak na muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina upang maipanganak na muli? Sumagot si Jesus, "Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ang sinumang hindi ipanganak sa tubig at sa espiritu ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos." Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi kong kailangan ninyong ipanganak na muli. Ang hangin ay umiihip kung saan nito nais, naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling o kung saan ito pupunta. Ganoon din ang sinumang ipinanganak sa espiritu. Nicodemo ay literal na umintindi, akala niya pisikal na panganganak ang tinutukoy, pero espiritual na pagbabago ang ibig sabihin ni Jesus. Tubig at espiritu, ito ay tumutukoy sa pangako ng Diyos sa lumang tipan. Tubig, paglilinis mula sa kasalanan. Banal na espiritu, pagbibigay ng bagong puso at bagong buhay mula sa Diyos. Tulad ng hangin, ang pagbabago ng espiritu ay hindi laging nakikita ng mata, pero nararamdaman at nakikita sa bunga ng buhay. Nagbabago ang iyong pag-iisip, kagustuhan at paraan ng pamumuhay. Talata 15. Nagtanong si Nicodemo, paano po mangyayari ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, kailangan ding itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talinghaga ng ahas sa ilang, noong panahon ni Moises, ang mga Israelita ay kinagat ng makamandag na ahas. Inutusan sila ng Diyos na tumingin sa tansong ahas na itinaas sa poste, upang gumaling at mabuhay. Kahulugan, si Jesus ay itataas sa krus, tulad ng pagtingin noon sa ahas. Ang sinumang tumitingin kay Jesus ng may pananampalataya ay maliligtas mula sa parusa ng kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Talata 16-17, Gen puso ng Ebanghelyo. Sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ito, kundi upang iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Malalim na paliwanag bawat bahagi. Gayon na lamang ang pagmamahal, hindi dahil mabuti tayo, kundi dahil siya ay mapagmahal, ibinigay niya ang pinakamahalaga sa kanya para sa atin. Sa sanlibutan, para sa lahat, mayaman o mahirap, mabuti o makasalanan, walang pinipili. Kaisa-isang anak, walang katulad si Jesus, Diyos na katulad ng Ama, at ang tanging paraan tungo sa kaligtasan. Sumampalataya, hindi lang pag-alam na totoo siya, kundi buong pagtitiwala at pagsuko kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon.
Hindi upang hatulan, kundi iligtas. Ang layunin ni Jesus ay iligtas tayo, hindi parusahan agad. Ang hatol ay dumarating lang kung tinatanggihan natin ang kanyang alay. Talata 18:21. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumampalataya ay nahatulan na. Ito ang hatol, dumating ang liwanag sa sanlibutan, ngunit minahal ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Liwanag kay kadiliman, si Jesus ang liwanag. Ang taong gumagawa ng kasalanan ay umiiwas sa liwanag dahil ayaw niyang mabunyagan ang kanyang ginagawa. Ngunit ang taong naghahanap ng katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malinis at mabago. Bahagi 2, patotoo de may Juan Bautista, Jesus dan dapat lumago, talata 22:36. Konteksto. Pagkatapos makipag-usap kay Nicodemo, nagtungo si Jesus sa Judea at nagbautismo rin. Nakipagtalo ang mga alagad ni Juan Bautista sa isang Judyo tungkol sa paglilinis at sinabi nila, Guro, ang kasama mo sa kabila ng Jordan ay nagbabautismo rin at lumalapit sa kanya ang lahat ng tao. Talata 27:30. Sumagot si Juan, walang taong makakatanggap ng anuman kung hindi ito ibinigay sa kanya mula sa langit. Hindi ako ang Kristo, isinugo lamang ako na nauna sa kanya. Siya ang kasintahang lalaki, ang kaibigan ng kasintahang lalaki ay natutuwa nang marinig ang kanyang tinig. Kaya puno ng kagalakan ang aking puso. Siya ang dapat lumago at ako ay dapat lumiit. Kahangahangang pagpapakumbaba, alam ni Juan ang kanyang tungkulin, siya ay saksi lamang. Ang kanyang layunin ay ituro ang tao kay Jesus, hindi sa kanyang sarili. Siya ang dapat lumago, habang lumalawak ang ating kaalaman kay Jesus, dapat lumiit ang ating sariling kaluwalhasyan, kayabangan at kagustuhan. Talata 31:36. Ang nanggagaling mula sa itaas ay nakahihigit sa lahat. Ang Ama ay nagmamahal sa anak at ibinigay ang lahat ng bagay sa kanyang kamay. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay mananatili sa kanya. Pangwakas na katotohanan, si Jesus ay galing sa langit, kaya ang kanyang salita ay katotohanan. Ang pagtanggap sa kanya ay nagdadala ng buhay na walang hanggan. Ang pagtanggi ay nagdadala ng parusa. Buod ng AV Pangunahing Aral. 1. Kailangan mo ng bagong buhay mula sa Diyos, hindi sapat ang pagiging mabuting tao o relihiyoso, kailangan ang pagbabago ng puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. 2. Pagmamahal ng Diyos ang pinagmulan ng kaligtasan, ibinigay niya si Jesus hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil sa kanyang wagas na pagmamahal. 3. Ang pananampalataya ay susi, ang buong pagtitiwala kay Jesus na itinaas sa krus ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. 4. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpapataas kay Jesus. Tulad ni Juan Bautista, dapat nating hangarin na siya ang makilala at mahalin ng iba, hindi ang ating sarili. 5. May pagpili tayo, tinatanggap ba natin ang liwanag o nananatili tayo sa kadiliman? Gusto mo bang ipaliwanag ko pa ng mas malalim ang ilang bahagi o ibahagi ang mga praktikal na paraan kung paano matatanggap ang bagong buhay na tinutukoy sa kabanatang ito?